Ito po si Coach Mary para sa Magna Carta Maria. Dahil sa papapalapit na Pasko at syempre, dahil madalas tayong nasa labas, hindi maiiwasan sa ating mga trabaho, sa ating opisina na tayo ay umuwi ng gabi. Paano nga ba mapapanatili ang kaligtasan kung ikaw ay nasa labas ng bahay? Lalo na ngayong Kapaskuhan. Okay, number 1, maging alert sa paligid. Obserbahan mo ang mga tao sa paligid mo. Doon pa lang, mararamdaman mo na at malalaman mo na yung merong tinatawag na intuition kung sila ay may bad intention. Okay, pasunod-sunod sila ng 15, sinasabi sa security measures, sa mga security agencies sa loob ng 30 to 50 minutes na sumusunod sa iyo ang isang tao na hindi mo kilala, ito ay isang red alert. Okay? So kung may sumusunod na 30 to 50 minutes sa iyo na hindi mo kilala, okay, kung saan ka pupunta at hindi mo siya makita yung mukha, okay, madalas, okay, ito yung mga tinatawag nila na dangerous stalker. Okay, now, kung palihim siya na sumusunod sa iyo at hindi siya nagpaparamdam na ayaw mo siyang makita, ito ay red alert. Okay, number 3, ang 5 red alert feature ng isang predator o yung pwedeng manakit or mang-abuso sa isang babae sa daan tuwing gabi. Okay, number 1, madalas, sa bago papasukin ng mall ang isang tao, pinapatanggal nila yung sombrero. Okay, dahil yan ay hindi nakikita sa CCTV camera sa taas ng kisame ng isang establishmento. Number 2, naka-full mask na para bang ayaw nilang makita yung kanilang facial feature. Okay, na kung magkaroon man ng CCTV footage, hindi mo siya makikilala. Okay, number 3, madalas na sila ay naka-full gear, okay, o kaya naman naka-tsinelas, naka-shorts, na para lamang galing sa bahay. Ito yung mga klase ng tao na hindi nag-aalala sa kanilang kalusugan, sa kanilang kaligtasan. Wala silang pakialam kung sila ay nangangamoy o nawala na ang kanilang hygiene sa sarili. Ito ay sign ng isang desperado na tao na hindi na nila ino-observe yung kanilang pagiging malinis at pagiging presentable sa publiko. Okay, yan ay number 3 alert. Ito yung mga tao na kahit papaano hindi sila natatakot gumawa ng krimen dahil pabalik-balik sila sa kulungan, so wala silang pakialam kung anong itsura nila at amoy nila sa labas ng bahay. Okay? Madalas na naging red alert sa establishment yung mga tao na kulang sa pag-aayos sa sarili. Ito ay sign ng anxiety, depression, na hindi lang nga sila nag-aalala kung sila ay maayos pang tignan. Okay, so dyan pa lang malalaman mo na yung tao wala siyang pakialam kahit siya ay mahuli ng pulis. At maaari ito parati niya, paulit-ulit na itong ginagawa. Okay, so maging maingat na baka ikaw ay maging biktima niya. Okay, number 5, according to research, okay, yung mga may tao na may sakit sa pag-iisip katulad ng severe depression, okay, madalas sila nagiging violente, mapanakit, o kaya naman ay kumukuha sila ng tiyempo kung saan hihilahin ka sa dilim at doon gagawin ang gusto na sa'yo. So kailangan alerto ka na nandun ka sa maraming tao at maliwanag na lugar. Okay? So, kung ikaw ay nakakaramdam na merong ganitong tao na sumusunod-sunod sa'yo o grupo ng tao na masama ang balak sa'yo, okay, wag kang magpanik, okay, ang gagawin mo, picturean mo yung tao, ipadala mo sa group chat ng mga kakilala mo para malaman nila kung nasaan ka. Okay, ang number 6 natin, ito yung number na 911. Ang 911 ngayon, kamakailan lamang, within 15 minutes, sila ay pumupunta sa lugar kung saan ka nagkakaroon ng
trouble. Okay, number 1, ihanda mo yung exact address mo kung nasaan ka, yung kumpleto mong pangalan, okay? Number 3, yung pagkakakilanlan sa'yo, ikaw ba ay nakaputing t-shirt at yung tao na pwedeng umabuso sa'yo, okay? Walang masama na magkaroon ng paplanin sa kaligtasan dahil minsan yung aksidente, yung emergency, yung road rage, nagsisimula siya sa pakiramdam. Okay? So, doon pa lamang, pag nagkaroon siya ng pagsugod sa'yo, pwede na siyang makulong dahil yun ay threat. Okay? Yung pag-atake sa'yo, mas maganda na meron kang dalang self-defense na hindi nahuhuli sa MRT or sa airport. Okay? Katulad ng, number 1, tear gas. Okay? Meron kang taser, yung taser na pag in-spray mo or pag nilapat mo sa balat ng tao, nakukuryente sila within 30 minutes. At saka yung spray, na pag in-spray mo sa mukha ng tao, nagbablind yung paningin nila for 30 minutes, okay? That again has an expiration. So you have to go out from that scene. Okay, number 3, yung tumbler na bakal. Okay, tumbler na bakal, bakit? Paglalapit pa lang sila ito matigas to guys. Pag ginano mo siya sa mukha na, mababasag yung kanyang ilong o mukha. Okay? So that's why, karamihan sa call center merong ganito. Okay? So ito yung isa sa tinuro sa amin ng security measures kapag ikaw ay nagtatrabaho tuwing gabi. Okay? So again, bilang Magna Carta leader, isa sa mga leader, mag-ingat po tayo sa daan, lalo na ngayon na magpapasko na at madalas ang tao ay nasa labas. Okay? So walang masama sa pagiging pagdating sa security. Ito po si Coach Mary. Magandang gabi sa inyong lahat.